Mga kaibigan, welcome back. Ito ang pag-uusapan natin si Kai Sotto. Diba na-injured po siya kahapon sa game nila? Ano nga ba ang update sa kanyang injury? Makakalaro ba siya sa game nila sa Yokohama? At makakalaro ba siya sa Gilas, Pilipinas? Halika kaibigan, pag-usapan po natin. Una sa lahat mga kaibigan, gusto ko muna makita po ninyo ito. 12 games na po ngayon ang bawat team dito sa Japan D-League. So eto kaibigan, after 12 games, si Kai Sotto po ay nandito pa rin. Pasok pa rin po siya sa top 5 rebounder at top 5 blocker ng Japan D-League. So eto mga kaibigan, punta na tayo dito. November 6 sa laban nila Kai Sotto dito sa Nagasaki Velka. Patapos na po yung third quarter at kakashoot lang din talaga ni Kai ng isang perimeter. E bigla na lang po eto ang pinakita. Nakahiga na si Kai sa sahig, hawak ang kanyang paa. Mukhang natapilok nga po ang pambato natin at after po niyan, pumunta po siya ng bench sabay tungo doon sa dugout. Pero sa fourth quarter bumalik po si Kai. Natila okay naman ito at walang malalang injury. Parang very mild sprain lang na sa tingin ko mga kaibigan ay parang gusto o kaya niyang ipaglaro nung time na yan. Ngunit hindi na po siya ginamit ni Coach Ansay. Sigurado iniiwasan Coach Ansay na mapersa yung angle ni Kai. Total malaki na naman ang lamang na lumabas po si Kai. So ngayon gusto ko po kayong bigyan ng update kay Kai. Total hirap na rin po ako kapipindot kasi 100 of comments na po yung nagtatanong kung okay ba si Kai at ano nga ba ang update sa kanya. So ito kaibigan, ang initial na sinabi po sa akin ng source natin. Sa usapan namin mga kaibigan, kaya po pala natapilok si Kai ay naapakan po niya ang kanyang teammate. Yung shooting guard po na si Kenshin, eto, nagbibiruan pa nga po sila after the game. So ngayon, ang latest update natin kay Kai, nakakatuwa, good news ito na mild sprain lang po yung tamo rito ng pambato natin. At mukhang kaya naman daw pong ilaro ni Kai sa game nila sa isang araw sa November 9 and 10 laban sa dati niyang team na Yokohama. Ngunit posible rin daw po na hindi makalaro si Kai dito dahil nga may FIBA Asia Cup qualifier sa November 21 versus New Zealand at susundan pa po ng Hong Kong. So ibig sabihin, 50-50 kung makakalaro si Kai sa game nila sa isang araw sa Yokohama. At ang good news naman natin syempre, yan very mild lang yung injury ni Kai at makakalaro siya sa Gilas, Pilipinas. Siguro mga kaibigan, mas makakabuti kay Kai kung hindi muna siya maglaro dito sa isang araw kasi back-to-back games pa yan. Kahit pa po kaya niyang maglaro. Kasi baka mamaya mapwersa pa yung paa niya. 2 weeks na lang po yung laban nila sa New Zealand. Kailangan po natin siya doon kasi ang tagal na po nating hindi tinatalo ang New Zealand. Ang lalaki pa ngayon. Kaya mga kaibigan, pray po natin na sana maging mabilis ang recovery ng pambato natin sa kanyang mild injury. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo sa solid na support kay Kai Sotto. Especially, doon po sa mga nagtatanong at nangangamusta kay Kai dahil dito nga sa nangyayari. Mga kaibigan, mabuhay po kayo.